Magandang araw po mga kapatid. Our today's devotion ay entitled, The Truth Shall Make You Free. Ang katotohanan ang siyang makapagpapalaya sa iyo. Our scripture reading ay nasa Book of John chapter 8, verse 31 to 36, and our key verse ay nasa verse number 36. Ang sabi po dito ng atin pong Panginoong Jesucristo, If the Son therefore shall make you free, ye shall be free indeed. At sinabi rin ho sa verse 32, and you shall know the truth, and the truth shall make you free. Now, sa ating buhay bilang mga mananampalataya na nasa church ng Panginoon or tayo ay nasa simbahan, may pagkakataon ba na tayo ay hindi komportable sa simbahan? Lalo na ho sa panahon natin ngayon na may mga churches na sila po ay fully air-conditioned. So physically speaking, komportable. Yung kanilang upuan ay nasa magandang magandang kaayusan, no? Yung kanilang mga kagamitan ay makikita natin very convenient, very comfortable tingnan. So, kung makikita po natin ang pagiging uncomfortable sa church most of the time ay hindi ho nakadepende sa mga amnestiya ng building ng church. No, ito ho ay nakadepende sa pagkilos sa atin ng banal na Espiritu Santo. Because if we are in the church at nakikinig tayo ng salita ng Panginoon, may mga bagay na mapapakinggan tayo most of the time na masasabi ng ating pastor from the Word of God na siyang ang puso natin ay hindi magiging komportable. Of course, ang salita ng Diyos, oftentimes yan ay uplifting. Yan ay nakapagpapa-encourage sa atin, nakapagpapatibay sa atin, nakapagpapalakas sa atin. Pero may mga times na ang salita ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng mga matinding paalala. No? Paalala ng mga bagay na issue natin sa harapan ng Diyos, kasalanan natin, mga pagkukulang natin, mga bagay na alam nating hindi kalugod-lugod sa Diyos, na binibigyang pansin ng Panginoon sa atin. At the more na tayo ay hindi nagbibigay pansin sa issue na ipinakita sa atin ang katotohanan ng salita ng Diyos, at hindi po natin yung binigyang pansin ayon sa pamantayan ng Panginoon. And the more na tayo ay mas nagde-delay doon sa pangungusap ng Diyos sa buhay natin, mas mahihirapan tayong magpasakop sa kanyang kalooban sa ating buhay. So, napakahalaga na ma-realize ho natin the moment na ang Diyos sa kanyang salita ay kinilos ang ating mga puso, napakahalagang pakinggan natin, bigyang pansin natin, huwag natin baliwalain at huwag din natin papagmatigasin ang ating mga puso. So the more na tayo nakakapakinig ng salita ng Diyos, the more na maiintindihan natin yung katotohanan ng salita ng Panginoon at i-reveal na ito sa ating buhay kung ano talaga ang totoo, kung ano talaga ang mga issue natin, mga problem natin, mga situation na kailangan nating ipagkatiwala sa Panginoon. So I hope na maging sensitive tayo at yun ay ipagkatiwala natin sa ating Panginoon at sumunod tayo sa kalooban ng Diyos sa ating buhay. So, napakahalaga na makita natin na ang kaaway ay meron siyang trap na inilalagay sa ating mga mananampalataya, na siya ay nagbibigay ng mga temptation sa atin to the point na tayo ay sa ating last, tayo ay magkakasala. At alam naman natin na yung kasalanan ay hindi tayo niyan palalayain. Yan ay merong bondage sa buhay natin. Kaya there are Christians na nabubuhay sa worries, anxiety, frustrations, guilt, no, and sometimes doubt. It is because of sin na bunga po niyon. So, makikita natin na pag pinayagan natin ang kasalanan, merong itong tali sa buhay natin, meron itong kadena sa buhay natin na ang ating pakiramdam, ang ating puso ay hindi magkakaroon ng kalayaan. Pero very encouraging ang devotion natin today because ang sabi ho dito, the truth, if you will know the truth, ang salita ng Panginoon, the truth shall make you free. At kung pinalayan ng ho tayo ng anak ng Diyos, ang ating Panginoon Kristo, then tayo ho ay magiging malaya. Yan ang gusto ng Panginoon. Maging malaya tayo. Magkaroon tayo ng freedom sa atin pong mga kasalanan na hindi tayo maging alipin ng ating mga kasalanan. So, ang sabi again sa verse 31 ng Panginoong Kristo, Then said Jesus to those Jews which believe on Him, If ye continue in my word,
then are ye my disciples indeed. So napakahalagang magpatuloy tayo sa salita ng Panginoon. Huwag tayong mawalan ng tiwala sa salita ng Panginoon. Ito ang panghawakan natin sa ating buhay. At sabi po ni Jesus sa verse 32, and ye shall know the truth. So pag nagpatuloy tayo sa salita niya, mauunawaan natin yung katotohanan. Malalaman natin yung mga bagay na dapat nating i-deal, na issue natin sa harapan ng Diyos. At pag naunawaan natin ang katotohanan, ang sabi ho ng Panginoong Jesus, and the truth shall make you free. Ito ang magpapalaya sa atin. So kung nakikita mo yung sarili na alipin ng kasalanan, nagpapatuloy ka sa kasalanan na paulit-ulit, the same sin na ginagawa mo sa kalooban ng sa harapan ng Panginoon, and there are times na akala mo ay wala na yung dating sa iyong buhay. Well, kapatid, merong consequences yan na dapat mong bigyang pansin sa iyong buhay. So, napakahalaga magpatuloy ka sa salita ng Panginoon upang malaman mo ang katotohanan at palayain ka sa pamamagitan ng katotohanan ng salita ng Panginoon. So, when we accepted the Lord Jesus Christ as our Lord and Savior, tayo ho ay tumanggap na rin ho ng banal na Espiritu Santo, at ang banal na Espiritu Santo ang gagabay sa atin sa lahat ng katotohanan, at yung katotohanan po na ibinibigay sa atin ng banal na Espiritu Santo ang siyang magpapalaya po sa atin sa kadena ng mga kasalanan sa buhay natin, na alam natin, na issue natin sa harapan ng ating Diyos. So, napakahalaga na ma-realize natin this morning na ang katotohanan ng salita ng Panginoon ang tunay na magpapalaya sa atin mula sa pagkaalipin sa kasalanan. Let us pray. Lord God, our Father, salamat po sa inyong salita, sa katotohanan ng salita niyo. Help me, Lord, na mapalaya sa pagkaalipin ng kasalanan sa pamamagitan lamang, O Lord, ng iyong mga salita ng katotohanan. Dakilang Diyos, ako po ipinagkakatiwala ang aplikasyon nito sa aking buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen.